Sa ating ebanghelyo, pinatutunayan dito na walang maliw at walang tigil ang pag-aalaga at pagkalinga ng ating Panginoon. Magmula pa nung tayo isilang, magmula pa nang bago tayo likhain, hanggang sa dulo ng ating buhay, alam natin at makasisiguro tayo na tayo ay laging kinakalinga at inaalagaan ng Panginoon. Pero ang tanong sa atin at hamon ngayon ay papaano natin ito sinusuklian. Sa ating ebanghelyo narinig natin kung papaanong gustong paalisin na naman ang ating Panginoon nung mga hindi naniniwala sa Kanya, nung mga ayaw maniwala sa Kanya. Kaya nga yung bungad ng mga tao sa ating ebanghelyo, umalis ka rito sapagkat gusto kang ipapatay ni Herodes. Pero yung sinabi na ito ng mga Hudyo sa ating Panginoon ay hindi naman out of concern, hindi dahil sa malasakit. Oo, gusto siyang ipapatay ni Herodes, pero sinasabi din ito ng mga tao, hindi dahil concern sila, pero dahil ayaw din talaga nila na naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa buhay natin, siguro hindi natin alam, pero marami din sigurong pagkakataon na ayaw nating nandiyan ang Panginoon. Siguro nagtatanong kayo, Father, paano naman mangyayari yun? Paano ayaw namin na nandyan ang Panginoon? Sa mga pagkakataon na ayaw nating makinig sa Kanyang mga aral, sa mga pagkakataon na ayaw nating makinig sa Kanyang mga utos, yun mga pagkakataon na ayaw nating nandyan ang Panginoon. Sa buhay natin, hindi lang naman sa mga biyaya nararanasan natin yung pagkalinga at pag-aalaga ng ating Panginoon. Sa bawat aspeto at bawat sandali ng ating buhay, parang inahin ang ating Panginoon na lagi tayong inaakay sa Kanyang lilim. Ibig sabihin, sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat pagkakataon na gusto ng Diyos na tayo ay mapabuti, yun yung mga pagkakataon na tayo ay Kanyang nilililiman na parang inahin at tayo ay parang mga sisiw. Pero hindi lahat ng pagkakataon maganda sa ating pananaw. Hindi lahat ng pagkakataon masaya sa ating pananaw. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na yung pagkalinga ng ating Panginoon ay hindi masyadong maganda sa dating o yung dating para sa atin. Meaning, di ba, may mga pagkakataon na mahirap sundin ang utos ng Panginoon. May mga pagkakataon na mas gusto nating sundin yung ating sarili. At ano yung mga pagkakataon na yun? Yun yung mga pagkakataon na kapag kaayaw nating tumulong. Yun yung mga pagkakataon na para bang ayaw nating magmalasakit sa ating kapwa. At yun yung mga pagkakataon na mas pinipili natin yung ating sarili kesa sa Diyos. Yun yung mga pagkakataon na mas pinipili natin ang magkasala kesa mas manatili sa kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, laging nandyan ang pagkalinga, laging nandyan ang pag-aalaga, laging nandyan ang paggabay ng ating Panginoon. Pero ang hinihingi sa atin ay meron din itong responsibilidad. Ano yung responsibilidad na yon? Nasuklian ang pag-aalaga at pagkalinga ng ating Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa ating pakikinig sa Kanya at sa ating pagsunod sa utos at kalooban ng Panginoon. Pero sa bawat pagkakataon na tumatanggi tayo na magpakabuti, sa bawat pagkakataon na tumatanggi tayo na maging kapwa sa ating kapwa, yun yung mga pagkakataon na para bagang katulad sa ating ebanghelyo, pinaalis natin ang ating Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na nanatili ang Diyos
at lagi siyang kumakalinga at umaakay sa atin. Pero inaanyayahan din tayo ng ating pagbasa. Panatilihin din natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Huwag natin siyang paalisin. Panatilihin siya sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagpapakabuti at pagpapakabanal sa bawat sandali ng ating buhay. Amen.